Nagtatag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng three-phase at rights-based approach para tulungan pong bumangon ang mga biktima ng sunod-sunod na kalamidad. Sa ilalim ng Phase 1, ibibigay ang basic needs ng mga biktima kapag natugunan na ang pagkain, tubig at tirahan. Sisimulan na ang Phase 2 o recovery phase. Tututukan naman ang psychosocial healing at emotional recovery sa Phase 3. Sa ngayon, papunta na raw ang ahensya sa Phase 2 o early recovery. Kaugnay niyan, makakausap natin si DSWD Assistant Secretary Juan Carlo Marquez. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl, at sa lahat naman nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. ASEC, kumustahin na po namin yung kabuuang relief operations ng DSWD dito nga sa mga lugar na tinamaan ng lindor, partikular po sa Cebu at Davao Oriental. Yes, Cheryl, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan na apektuhan nitong lindol sa Cebu at Davao Oriental. Ngayon, sa Cebu, natapos na natin yung first at second wave ng pagbibigay ng family food packs o yung FFPs last Saturday. Umabot na sa 443,000 na boxes ang naibigay natin sa mga naapektuhan ng lindol, and mula ito sa initial na 225,000 na request mula sa mga local government units na apektado sa Cebu, na dinagdagan pa natin at halos dinoble para makatanggap uli yung mga pamilya natin ng food support. And gaya nga sabi ni Secretary Gatchalian, pinakamabilis ito in the entire history of DSWD. Tumama ang lindol noong September 30, sa ipaabot natin agad yung Wave 1 noong October 6 at Wave 2 nitong October 10. And then full force pa din yung ating mga disaster response team, kabilang na dyan yung ating mga mobile kitchens na naghahandog ng mga hot meals sa mga displaced families. Meron din tayong mga water trucks and filtration units para makapagbigay ng malinis na inuming tubig. And sinisigurado naman ng ating mga mobile command centers na tuloy-tuloy yung koordinasyon natin sa central office, sa ating mga field offices, at yung mga katuwang natin sa disaster response, ang mga local government units. Kahit pa may mga lugar minsan na unstable pa rin yung kuryente, internet, at yung cellular connection. So nakadeploy rin yung ating mga tent sa Cebu na at itinayo sa pagtulungan ng Philippine Red Cross at ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga concerned LGUs. So yan yung ating nag-response sa Cebu. Gayon din sa Davao naman, nakapagpamigay na tayo ng relief assistance na nagkakahalaga ng 52 million pesos na binubuo ng family food packs, mga ready-to-eat food boxes, at mga non-food items gaya ng family kit, hygiene kit, na pinamimigay natin doon sa ating mga kababayang naapektuhan nitong lindol. And, go ahead, ASEC. I'm sorry. Yes. Maliban doon sa mga family food packs, meron din tayong mga ready-to-eat food boxes na ating ipinaabot doon sa mga, lalo na sa mga ospital na naantala ang regular operations dahil na rin sa pinsala ng kanilang mga facilities, at nagtayo rin tayo ng mga modular storage units na nagsisilbing temporary places ng ating mga hospitals na naapektuhan ng lindol dyan sa Davao Oriental. Maliban po sa mga food and non-food items, ay mayroon din pong emergency cash transfer? Yes, Cheryl. So ito ay parte ng ating recovery phase. So sabi mo nga kanina, yung phase 1 natin is yung disaster response at pag-provide ng kanilang pangunahing pangangailangan. So tayo ay transitioning na to phase 2 sa pamamagitan ng pag-provide nitong emergency cash transfer o ECT. So inihahanda na natin yung pag-roll out nito, katuwang ang mga local government units sa Cebu, gayon din sa Davao. So nakahanda naman ang ating pondo dito. So meron tayong standby funds sa pamamagitan ng QRF o yung Quick Response Funds. So pinipili natin yung ating mga targets, lalo na yung mga pamilyang naapektuhan, yung kanilang mga tahanan na pinsala dahil na rin sa lindol. So depende dun sa pangangailangan natin din-determine yung financial assistance na binibigay. So merong mga partially damaged yung kanilang tahanan. So pandagdag dun sa pangkumpuni ng kanilang mga bahay at pambili na rin ng mga basic needs nila. So dito papasok yung ating emergency cash transfer mula 5,000 up to 10,000 pesos. Depende dun sa extent ng damage dun sa kanilang tahanang nasira.
Okay. So paano po ulit pinipili o tina-target ng DSWD kung sino muna yung unang makakatanggap po ng ECT? Yes, Cheryl. So prioridad natin yung mga pamilya na nasira yung mga tahanan dahil sa effect na lindol. Opo. So para dun sa mga partially damaged, makakatanggap sila ng kulang-kulang 5,000 piso each family. And then para naman dun sa talagang totally damaged yung nasira talaga, wala nang babalikan, 10,000 piso naman per family ang ating ibibigay. Mhm. Sabi niyo nga po mabilis, sa base sa history ay mabilis na nakatugon ang DSWD. Pero ASEC, may mga ulat na may ilan pa ring hindi naaabot po ng tulong at mas pinipili na manlimos kaysa pumila para sa tulong ng pamahalaan. Ano po ang ginagawa ng DSWD kaugnay ng report na ito? Yes, Cheryl. So patuloy ang ating pakipagtulugan at pakipag-ugnayan sa mga local government units na apektuhan nitong sakuna, nitong lindol. Base na rin sa local government code, ang unang responders sa panahon ng sakuna ay ang ating mga local government units. So sa kanila rin kami humihingi ng datos kung ilan nga ba ang mga naapektong pamilya at ilan yung kinakailangan ng relief goods at emergency cash transfers para lahat ng pangailangan ng apektadong komunidad ay ating matugunan. No? Naniniwala naman kami na hindi po papayag ang mga local government units na may mga constituents sila na hindi mapapaabutan ng tulong. Pare-pareho lang naman tayo ng layunin sa panahon ng kalamidad. No? So para makapagbigay ng immediate relief na laging nasa tuktok ng utos o direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And kung may mga pagkakataon na talagang merong mga hindi pa nabibigyan o may konting delay dun sa paghatid ng ating relief o assistance, bukas ang communication line ng DSWD para dun sa kanilang mga concerns, no? Dun sa mga kanilang nararanasan na delay dun sa pagpapaabot ng relief. And maaaring silang lumapit dun sa kanilang mga barangay at mga local government units para matugunan natin ito. At nagsasagawa rin, of course, ang DSWD ng psychosocial support. Nagbibigay po ng psychosocial report sa mga naapektuhan. Yes, so parte yan ng pag-restore ng well-being ng ating mga kababayang naapektuhan ng kalamidad. No? So dahil sunod-sunod yung mga aftershock, sunod-sunod yung mga lindol na kanilang nararanasan. So parte na rin ng ating intervention ang ipaghatid ng psychosocial support. No? So parte nito, lalo na doon sa mga kabataan, mga kababaihan, meron tayong mga interactive activities para sa mga bata and counseling sessions para sa mga adults. No? Mahalaga ito dahil napapansin din natin na nagkakaroon ng disaster fatigue na tinatawag yung ating mga kababayan dahil na rin sa kanilang prolonged exposure doon sa effects ng lindol. No? So napakahalaga nito para maibsan yung trauma na nadulot na rin ng lindol. No? So talagang ito pare-pareho talaga ito ating mga kabayan na apektuhan ng trauma. And meron pa nga mga nagsasabi ayaw na nila bumalik dun sa kanilang mga bahay dahil natatakot sila dun sa sunod-sunod na aftershocks. No? So ito ay tinutugunan natin sa pamamagitan ng psychosocial support interventions na inihahatid ng ating mga social workers, ng ating mga angels in red. Maraming pong salamat sa inyong oras, ASEC Juan Carlo Marquez ng DSWD.